Siyempre, lagi tayong maganda para sa Panginoon. Kumusta po kayo? Masaya ba kayo na ako'y nandito sa harap? Ako ba, hindi niyo ko kumustahin? Siyempre, kahit masakit yung tuhod ko, hindi naman ako binigyan ng gamot pala ni Pastor Manny na hirap akong tumayo, tapos masakit yung puson ko. Sabi nga, ang kapahingahan natin ay ang Panginoong Hesus lang, no? At ang paghahayag ng kanyang mabuting salita ay pagpapala para sa ating lahat. Sabi nga ni Pastor Manny kanina, sabi ko, kasi nakita ko na meron akong konting blood nung umihi. Sabi niya, pasalamat ka, hindi ka buntis eh. Tapos, nung umaga, syempre, the usual thing, habang nag-aayos-ayos, sabi, parang hindi ka naman kinakabahan. Sabi ko, ba't naman ako kakabahan? Ang tumayo sa harap ng Panginoon at maghatid ng kanyang salita ay pribilehiyo. No? Hindi po mabigatan. Sabi niya, ba't di ka ba kinakabahan? Sabi ko, hindi. Hindi ko lang masabing, kapag ikaw tumayo, kinakabahan ako. Hindi, kinakabahan. Don't get me wrong. Kinakabahan ako kasi nakikihati ako dun sa nervous niya. Yun, support, moral support. So, yun po, no? Pag sinabi kong Jesus, sabihin nyo, Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Oy, galing naman ang estudyante ko, ha? Hallelujah! Ayan. Tapos may tuturo akong palakpak sa inyo, no? 1, 2, tapos 1, 2, Jesus. Gawin natin, ha? 1, 2, 3, go! 1, 2, 1, 2, Jesus. Ayan. Sa gitna ng pagde-discuss ko, pagka sinabi kong Jesus, sasabihin nyo, Hallelujah. Pag sinabi ko namang Jesus clap, ganun gagawin nyo. 1, 2, 1, 2, Jesus. Jesus clap. 1, 2, Jesus. Okay. So, yan po, no? Pagpupuri natin, masaya tayong lahat sa araw na ito dahil nandito tayo sa piling ng ating Panginoon. Siyempre, bawat araw, lagi tayong masaya. Kasi ang kasayahan o pagngiti natin ay nagbibigay ng kapag-asahan para sa iba at pagpapasalamat sa Diyos dahil may panibago tayong araw, panibagong pag-asa, panibagong biyaya. Kahit na marami tayong mga pinagdaraan ng hirap. Jesus! Oh, galing talaga. So ngayon po, ito pa rin yung ating team para sa buong taon. Enlarge our territory. Pansinan na, no? Tingnan makikita ko itong mga kamay na to. Iba yung mensaheng inihahatid sa akin pag nakikita ko. Kasi, di ba, tayong lahat ay pinagpala ng Panginoon para gamitin lahat ng mga biyayang ibinigay sa atin para makapagbalik tayo ng papuri, pasasalamat sa Diyos. Ibig sabihin po, yung mga kamay na yan, dapat gumawa. Dapat gumawa para sa Panginoon. Binigyan tayo ng mga mata para makita ang katotohanan. Katotohanan na ang Diyos lamang ang katotohanan. Binigyan tayo ng mga pandinig para marinig ang mabuting balita. Binigyan tayo ng bibig para ipahayag natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Ayan, binigyan tayo ng mga kamay para gumawa. Binigyan tayo ng mga paa para lumakad tayo sa pagmimisyon. Siyempre, ang lahat ng ito ay nakaangkla sa pangalan ng Panginoon, pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya ito na yung ating panawagan na palakihin natin yung gawain ng Panginoon at palawakin natin yung kanyang salita. Clear ba? Maliwanag ba?
Jesus clap. Ay, ulit. Jesus clap. Yung asawa ko hindi nakasunod. Kitang-kita ko. Ulit. Jesus clap. Amen. Sige po, bago tayo magsimula, tayo tumayo, manalangin muna tayo sa pagtanggap ng kanyang banal na salita. Sa katahimikan, magbigay tayo ng ilang salita na pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Father God, we worship you. We give you thanks. You alone are worthy of praises. O sana in the highest. Panginoon, pinupuri ka namin. Niluluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. Sabi nga po, bawat pagising is a blessing. Nandito po kami para magbalik ng papuri, pasasalamat, at paghingi ng gabay sa inyo, Panginoon. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin. Kami po ay walang katangian para iyong iligtas, kundi minahal mo kami sa kabila ng aming karumihan, sa kabila ng aming kasalanan. Kaya po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kaligtasan na iyong pinagkaloob at patawarin mo kami sa mga pagkakasalang nagagawa namin sa araw-araw. Mga nasabi, naisip, na hindi nagbigay kaluguran sa iyo. Banal na Espiritu, manatili ka po sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang magbigay ng kapahingahan sa mga kapatid kong nanghihina sa ngayon. Ikaw po ang magbigay ng kalunasan sa mga sakit na kanilang nararamdaman. Ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng kanilang pangangailangan, financial man, solusyon sa mga problema, mga paraan kung paano makagagawa para sa aming ikabubuhay. Ikaw po ang magbigay, banal na Espiritu. At ngayon po, Panginoon, nawa ay buksan namin ang aming mga mata, ang aming mga tainga, lalo na po ang aming puso, upang makapasok ang banal na salita na magiging gabay namin sa araw-araw naming pamumuhay. Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ang aming bansa. Ikaw po ang humawak nito. Ilantad mo po lahat ng mga maling nagagawa para mapangibabawan ng katotohanan. Dahil, Panginoon, kami po ay nagkakaisa, ang aming pong mga buwis na ibinabayad ay matuon lamang sa mga kababayan namin, lalo na dito sa Bulacan, na nagdaranas ng paghihirap dahil sa baha. Kaya, Panginoon, gawan po ito ng paraan. Ipaisip sa mga namumuno po yung mga kinakailangang gawin para mabigyang solusyon ang lahat ng mga problemang pampamahalaan at makinabang po lahat ng mga mamamayang Pilipino. Lahat po ito ay tinataas namin ng may pasasalamat at buong kapangyarihan, wala na pong iba kundi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. So, Amen po. So, we are Team Jesus. At kinuha po ito sa Romans 12, 4, 5. Siyempre po, yung team, kailangan nandoon yung pagkakaisa, nandoon yung pagmamalasakitan, nandoon yung pag-ibig, at marami pang iba. Siyempre, ang pinanggagalingan nito ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. So, team culture in the church, kultura ng kaisahan sa iglesia. Ang maganda po dito yung kultura, no? Tapos kaisahan. Na siyempre tayo po yung mga bahabahagi para makabuo tayo ng isang magandang kultura ayon sa plano ng ating Panginoon. Sabi po dito sa 1 Peter 2:9, NIV, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you
out of darkness into His wonderful light. Napakaswerte naman po natin, ano? Pagka sa Tagalog, ganito po yung sinasabi, ngunit kayo ay isang lahing pinili. O, di ba? Yung salitang pinili, napakasarap pakinggan yan. Mga maharlika, di ba? Maharlika, ginagamit sa mga mataas na uri ng tao at may magandang uri ng pamumuhay. Isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. At ito yung pinakamahalaga, no? Inari tayo ng Diyos. Diba? Pagka narinig mo yun, inari ka ng Diyos. Kaya dapat gumawa ka ng kung ano man yung mga bagay na magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. So dati, nabubuhay tayo sa dilim, pero salamat sa Panginoong Jesus dahil ipinakita niya sa atin ang kaliwanagan. Okay, pangalawa po, Deuteronomy 14:2, NIV pa rin. For you are a people holy to the Lord your God. Out of all the peoples on the face of the earth, the Lord has chosen you to be His treasured possession. Siyempre, pagka sinabi nating treasured possession, mahalaga tayo. Kaya nakalulungkot, ano? Dahil may mga pinagdalaanan yung ibang mga kapatiran natin na nauuwi sa hindi maganda na yung pagkitil ng kanilang buhay, nakalimutan nila, tayo ay treasured possession. Ano bang possession na itinuturing mong kayamanan mo sa ngayon? Ayan, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan ng Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan ng kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Kung ang tinitreasure natin ngayon, meron kang pera, meron kang bahay, meron kang kotse, yun yung tinuturing mong kayamanan mo. Pero dapat tayong magmalaki, ano? Kasi tinuturing ni Lord na tayo yung kanyang treasured possession. Yan, maging malinaw po sa atin yun, no? Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Jesus! O, diba? Walang tulog. Joke lang po. So, ang tema po natin sa linggong ito ay Preserving the Christian Team Culture, pangangalaga sa kultura ng kaisahan ng Kristiyano. Siyempre po, maganda yung plano ni Lord para sa atin. Kaya, tingnan ko nga muna yung sumunod. Maganda yung plano ni Lord para sa atin. Ano ba yung kahulugan ng preserve? Ano yung preserve? Yung mga, kung pag-uusapan natin ay pagkain, paano pinipreserve? Ano-ano yung mga kailangang proseso para ma-preserve, para mailaga, maitambak para sa matagal na panahon. Di po ba nilalagyan ng suka, nilalagyan ng asin? So marami pong mga kinakailangan, no? Para ma-preserve natin. Kaya ngayon yung sinabi ditong team, kanina sinabi na natin yung Christian team o Team Jesus, tayo ay tinipon. Tayo yung mga hinirang, tayo yung pinili. Hindi nagkataon na nandito ka lang. Pinili ka ni Lord para makarating ka dito. Kaya po, kung ano yung plano ni Lord para sa atin, kailangang gampanin natin. Ano yung culture? Ano yung salitang culture o kultura? Kung ano yung way of life, kung ano yung language na ginagamit, kung ano yung kaugalian. Ayan. Kaya maganda po sa isang iglesia, sa isang team, meron tayong tinatawag na magandang kultura. Alam niyo sa UST Junior High, kilala yung mga estudyante na galing doon.
Kasi tinuruan namin sila kapag merong mga may mga nakakasalubong kayong teacher o kahit sino pa man, magbigay galang kayo. Ang ginagawa nila, nagbabaw. Parang mga Japanese ba yun? Nagbabaw na gano'n, morning po, morning. Kaya kahit na halimbawa, kunwari yung teacher niya malayo, yung distance, ibig kong sabihin, malayo. Pag gumanon, alam na nagbibigay siya ng respeto. Kaya pagka yung, di ba, kunwari, naging college na sila, yun yung trademark nila, nagbabaw. Galing yan ng junior high, kaya ganyan. Di ba, maganda rin sa atin na yung kultura, kasi ang ating Diyos ay God of order. O di ba, nagpalakpakan sila? Tunay, na ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya po dapat meron tayong magandang kultura. Ayan, yung sinabi kanina, no? Pagdating ng 10, lahat nandito na. Yung mga tsinelas, sinabi na dati, ilalagay doon sa, kaya po tayo gumawa ng patungan ng sapatos para hindi na matapakan. Pero parang marami pa rin nandun. Hindi po para konsensyahin yung kanino man yun, kundi pinaliliwanag natin, no? Na kapag tayo ay may nakasanayang magandang kultura, ito'y nai-imbibe natin, nakakagawian natin, nagiging habit, at dumarating na nagiging way of life. Hindi mo na kailangan sabihin kasi may disiplina ka na. So, yan po, na? Introduction pa lang yan. Ay, wala pa pala sa introduction. Okay, binigyan ko po siya, kagaya ng sinabi ko kanina, ayun, may isa nang sumagot. Tama daw. Na kung sa pagkain, merong mga asin, may suka, paminta, para ma-preserve, para mailagak natin sa matagal na panahon yung pagkain. So, ganun din po, kailangan may sangkap din. Yung Team Jesus para sa isang Christian culture. So, ano yung letter P? Alam niyo naman, mahilig ako sa acronym eh. Yung letter P, kailangan natin yan. Prayer. Prayer. Siyempre, kukunin natin kung ano yung God's plan para sa atin. At siyempre, nagagabayan tayo ng panalangin. Ano yung letter R? Letter R po ay relationship. Tayong lahat, pinili, tayong lahat ay magkakapatid. Kaya pangalagaan natin yung relasyon na ito. No? Letter E, siyempre, sa isang samahan, kinakailangan po yung ethics. Kinakailangan yung mabuting pag-uugali. No, kung ano yung nakasanayan mo sa bahay, siyempre hindi mo dadalhin sa church kung hindi maganda yun. Kung sa bahay ninyo, minsan dito kami nagkakaproblema ang mga teacher. Sabihin namin, huwag magmura. Pero sa bahay nila naririnig. Yun ang mahirap. Okay? Doon po papasok yung tinatawag nating ethics. Yung tamang pag-uugali o asal. Letter S, ano kay letter S? Support. Bilang magkakapatid, bilang isang team, kinakailangan natin ng suporta sa isa't isa. Ano yung letter E? Ano kay letter E? Tama yun, encouragement. Diba? Sabi, madalas na naririnig ko, no? Sinasabi ni Pastora Feli, kailangan nating magsuportahan sa isa't isa. Palagi. Okay, at sumunod po yung letter V, vision. Kailangan may isang tunguhin. Ha? O yung isang R, kayong magdagdag. Ano? Ha? Oo, kailangan natin ng respeto sa isa't isa. Uy, nakikinig pala sila. May premyo ka sa akin, Rosel. Oo, yung letter V, siyempre yung ating iglesia, kailangan merong iisang tunguhin. Meron tayong vision. Vision, mission. Pansinin niyo, di ba, sa mga, para maging maayos ng isang kumpanya, yung isang samahan,
meron silang tinatawag na mission vision. At letter E, ano kaya ito? Pinakamahalaga sa lahat. In love, eh, wrong spelling ka. And love. Kailangan yung evangelism. Ito yung ipinakakalat ng ating team. Yung mabuting balita ng kaligtasan. Yan, no? So, yun po, preserve. Kailangan natin lahat ng ito para sa isang Christian culture, para sa isang mabuting team. Maliwanag ba? Jesus. Hallelujah. Jesus. Oo. So, ngayon, ano-ano yung mga kailangan para mabigkis tayo? Alam na natin kung ano yung mga ingredient, pero ano yung mga magdidikit-dikit sa atin para nasa atin yung pagkakaisa. Okay, una pong pointer, keep the bond of fellowship. Pagpapanatili ng bigkis ng pagkakapatiran. Keep the bond of fellowship. Ang ginamit ko po ay big kiss. Diba yung mga bata, binibigkisan para hindi, ano bang dahilan? Para hindi lumaki tiyan. Okay, karaniwang ginagamit na simbolismo, no, kapag yung pagkakaisa ay walis. Diba? Yung walis, kapag ginamit ay ting-ting lang, walang kwenta. Pero kung ito'y sama-samang nakabigkis, makakapag-alis ng mga kalat. Di po ba? Yun. Mahalaga po ito sa pagkakapatiran. Yung bang nagsasama-sama tayo, merong pagkakaisa, kasi nagiging matibay ang samahan at pagkakaisa. So, paano natin ipapakita paano natin isasabuhay yung tinatawag nating fellowship, yung big kiss ng pagkakapatiran. Una, pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa. Di ba, kunwari, pagka tayo may Bible study, nagsishare tayo, nakaalalaman natin kung sino yung may pinagdaraanan, kung sino yung may sakit, kung sino yung nakatanggap ng mga blessing, yung nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, na ipapakita natin doon yung pagmamahal din natin sa Diyos. At nakikilala natin kung ano ang Diyos sa atin, kung paano siya kumikilos sa ating buhay. Pangalawa, di ba kaya nagiging mag-asawa o nagiging mag-boyfriend-girlfriend pag madalas silang magkausap? Di po ba? Sa pag-uusap nila, nakikilala nila yung isa't isa. Di ba? Parang hindi kayo sang-ayon. Okay, kaya kailangan po na merong regular communication. Nakikibalita ka, uy, ba't wala si ganitong kapatid? Baka may kailangan o gano'n, di ba? Na mahalaga yung nakikibalita tayo sa isa't isa, nakikilala natin yung isa't isa at tumitibay yung ating relasyon. Na ipagdiriwang natin kung merong magandang nangyari sa kanyang buhay at naunawaan natin yung bawat isa. At higit sa lahat, nagiging maganda kasi sa mga Bible study, pinag-uusapan natin yung Panginoon at sama-sama tayong nananalangin. Yun naman yung kanyang plano para sa atin, ano? Kaya keep the bond of fellowship. Pagpapanatili ng big kiss ng pagkakaisa at kapatiran. Meron nga po akong kilala na close sa akin. Pagka ganyan, chismis, nakaganon kaya. para di mga estudyante. Alam nyo ba? Pero pag lesson na yung pinag-uusapan, ayaw na makinig. Pero pagka gumanon ako, 1. Pagka tumunog yung whiteboard marker ng isa, tayo. Pag dalawa, upo. Ayan. Kaya pag tumunog, tatayo sila, uupo. Para nakikinig lahat. Ayun po. Ano nga ulit? Na yun nga, magkakapatid sila, alam niyo ba, lahat sila,
nung nag-aaral with honors. Kasi ang gusto ng mami nila, yung highest honors ang makuha nila. So lahat sila professional, lahat sila stable sa buhay, pero hindi maganda yung naging pagkakapatiran nila. Yung bang tumatagal yung panahon na hindi sila magkakausap. Kunwari, magkagalit sila, tumatagal na 2 years, hindi nagkikibuan. Yun ang hindi maganda, no? Kaya po, para panatilihin natin yung big kiss ng pagkakaisa at pagkakapatiran, sinabi nga natin, pagtutulungan, malasakit, regular na komunikasyon, panalanginan para sa isa't isa. So, yun po yung ating pointer number 1. Ang atin pong verse, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another. And all the more as you see the day approaching. So never give up na hindi tayo magkita-kita kahit may bagyo, kahit may ulan, lalo na po kung ito ay pagtitipon para sa Panginoon. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti para sa Panginoon. Diba? Gisingin ang damdamin. Baka daw tulog eh. Yang katabi mo, tulog ba? Gisingin! Ayan. At, syempre, gumagawa tayo ng mabuti dahil mahal natin ang Diyos. Sabi ko nga, class, mahal niyo ba yung mga magulang niyo? Opo, ma'am. Bakit? Kasi binibigyan ka ng allowance? Kasi pinapakain ka? Kasi pinag-aaral ka? Yes po, yes. Ay, naku. Sabi ko, mali ang motibo. Dapat, mahal niyo yung magulang niyo dahil mahal niyo sila at magulang niyo. Kasi kung wala na yung ibibigay, di wala na. Di ba? Kung wala nang, paano kung hindi ka pa nag-aaral? Paano kung wala kang baon? Hindi mo na mamahalin ang magulang mo? Hindi. Kailangan, yung pag-ibig sa magulang, yun yung nasa puso. Okay po, pangalawa na tayo. Ito pa pala, no? Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. So, gaya po ng nakasanayan ng iba, kagaya ng, di ba, yung grupo ng Panginoong Jesus, laging nandoon sila. Laging nagkakatipon at hindi nag-a-absent. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng pagdating ng Panginoon. So, hindi bukas, hindi sa susunod na araw, kundi ngayon. Pakita na natin yung paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa, dahil malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ginagawa natin, hindi dahil sa mga biyayang ibinibigay niya. Ginagawa natin dahil, keyword, dahil mahal natin ang Panginoong Diyos. Kasi pagka nga ganun, di parang yung estudyante rin, no? Pag nawala na yung ibibigay, hindi na natin siya mahal. Mahal natin, o ginagawa natin ang lahat, dahil mahal natin ang Panginoong Diyos. Okay, pangalawa po, baka naninibago kayo dun sa PowerPoint, no? Kasi po, yung binigay ni Pastor Aris ay binago ko. Nasanay kasi ako dun sa mga estudyante na sila ay visual. Diba? Kaya pagka yung color ay appealing sa kanila at may mga images na kukuha yung attention. So, pangalawa po, keep the bond of peace. Pagpapanatili ng bigkis ng kapayapaan. So, ano po ba ang maibibigay nating pointer dito? Bakit kailangan yung kapayapaan?
Kailangan po ay may pagkakasundo yung bawat miyembro na paano natin iniiwasan na magkaroon ng conflict o di pagkakaunawaan. Ngayon daw, pagkakaisa. Kailangan po nandoon sa atin yung respeto, no? Kung ano man yung pinagdaraanan ng kapwa mo, huwag kang manghusga. Ang malimit po kasi na nagiging hawak ng kalaban sa atin, yung ating bibig. Diba? It can make or break a person. Pagka pinagsabihan mo ng hindi maganda, ayun, nauwi na sa hindi pagkakasundo. Nagkakaroon ng hinanakit sa isa't isa. Pero sabi ng Panginoon sa Biblia, di ba, kung ano yung hinanakit mo, sabihin mo doon sa iyong kapwa, huwag sa iba. Kasi pagka sa iba, chismis na yon. Kumbaga, naihinga mo, ang mahalaga lang doon, in a nice way. Maganda yung approach, maganda yung timing sa pagsasabi. Diba? Kaya maganda po yung, ano yon? Diyan ka lang. Mamaya tayo mag-uusap. Maganda na may kapayapaan sa loob ng iglesia. At yun yung nasa kultura ng mga Kristiyano. Kasi kapag ganon, hindi lamang tayo yung nakikinabang, pati yung nakakakita sa atin, nakikinabang din. Ganda ng samahan nila, no? May pagkakaisa. Sa Batanes, sino na nakarating sa Batanes? O, di ba? May isa. Ay, may dalawa. Kasi sabi nung kaibigan ko, maganda raw sa Batanes. Yung mga kapatid raw niya, hindi na-enjoy yung 7 wonders of the world. Pero yung Batanes, na-enjoy nila. Sabi, andito lang pala sa Pilipinas, kailangan ko pang magtungo sa ibang bansa. Tapos nung nag-grad school ako, meron po kasi kung naging prof na taga Batanes. Dalawa sila, magpinsan, at parehong parehong binata at dalaga. Kumbaga, kinatandaan na nila yung pagtuturo, naging dedikasyon na nila. Tapos kinukwento nga niya na doon daw sa kanilang lugar, para daw magkakapatid. Doon nauso yung tinatawag na honesty store. Walang tao doon sa tindahan. So, kanya-kanya silang bili, sila magsiserve sa sarili nila. Na kilala nila isa't isa, na malapit sila sa isa't isa. Kaya yung teacher na yun, pareho nang namatay. Naging nga yan ng DepEd. Naging official. Ang hiling nila ay pag namatay sila, dalhin ulit sila sa Batanes. Gusto nilang makasama nila yung kanilang community doon. Kasi nga maganda yung kanilang samahan. So ano po ba yung mga importance? Ano kaya yung mga mahalagang bagay na ibinubunga kapag at peace tayo sa isa't isa? Walang samaan ng loob, hindi nagkakaroon ng hidwaan. Sabi dito, napapalakas daw yung relasyon sa isa't isa. Diba? Yung halimbawa, nagkainitan kayo ng ulo, tapos nag-usap kayo, di lalong lumalim yung inyong pagkakapatiran. Kung minsan kasi, may mga bagay na akala mo lang, pero hindi naman pala. Kunwari, na merong dumating na malapit sa'yo, pero hindi kang nginitian, ikaw ngiti-ngiti. Di ba parang napahiya ka sa sarili mo? Yun pala, malabo yung mata, hindi ka nakita. Pero sumama yung loob mo. Di ba? So kapag sinabi, ang nangyayari po, di nagkakaintindihan kayo. Nagkakaroon ng pagkakaintindihan, sa susunod na malayo siya at hindi ka nabati, alam mo na malabo pala yung mata, kaya hindi ka nabati. Ano pa ba? Pangalawa, natatanggap natin kung ano man yung mga differences. Kasi nga, sabi kanina ni Alay, no? May kanya-kanya tayong pinanggalingang pamilya, may kanya-kanya tayong lugar, iba yung kultura sa inyo, iba yung kultura sa amin. Pero kapag nire-respeto natin yung isa't isa, at gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa ating lugar, ang gagawin natin, uunawain natin sila.
At pangatlo, nagkakaroon tayo ng mabuting komunikasyon. Di po ba? Na napag-uusapan. Kaya nga lang, sabi nga, kung merong taong nakasakit sa iyo, patawarin mo siya. Kasi kapag nagpatawad ka, hindi yung pinatawad mo lang ang nagkaroon ng advantage, di ba? Unang-una ikaw. Kasi pinagluwag mo yung kalooban mo. Pangalawa lang siya. At pangatlo, naging maayos ang inyong relasyon. Hindi ka nagtanim ng sama ng loob at inayos mo. At iyon din ay pagpapakita ng malasakit. So, saan ba natin makikita yung mga ganito? Siyempre, yung example ay pinakita ng Panginoong Jesus. Saan niya pinakita? Doon sa mga gawa, Kabanata 2, mga verses 42 to 47. Yung Panginoong Jesus, di ba? Yung kanyang mga alagad, nagtutulungan, nagdarasal ng sama-sama para mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa. Ano ba yung sinabi ni Jesus? Ba't nakaganon? Oh. My peace I give you. I leave you peace, my peace I give you. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi natin pwedeng gawin. Kasi binigay na yan sa atin. Yon, so pangalawang big kiss ng kapayapaan sa isa't isa. So ang verse po dito, let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace and be thankful. Sa Tagalog po, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo ay tinawag sa isang katawan, magpasalamat kayong lagi. So, kailangan po daw, no, magpasalamat tayo lagi. At yung kapayapaang pinagkaloob sa atin ng Diyos, ilagay natin sa ating isip at sa ating puso. Sino dito yung pag magulo, marami yung bahay, walang kapayapaan sa puso? Aminin. O, diba? Merong nagtaas ng kamay. Pero, ano yun? Huwag magdala sa atin sa galit. No? Pairalin pa rin natin yung, paghariin pa rin natin sa puso natin yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pangatlo, mabilis ba ako, mabagal? Mabilis ba ako pa? Yung sa kanya kasi nung pagkatapos pa lang ata nag-pray, tapos na. Okay, so yun po ano. Una, magkaroon tayo ng fellowship. Pangalawa, peace. At pangatlo, keep the bond of love. Panatilihin natin yung big kiss ng pag-ibig. Sabi nga, faith, love, and hope. Pero ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Nung tinuro ko ng huling meeting namin, love din. Sa Greek word, merong 4 types of love. Sino nakakaalam? Taas ng kamay. Pagka pag-ibig sa pamilya, pag-ibig mo sa kapatid, pag-ibig mo sa kapitbahay, yun ay tinatawag na storge. Storge. Love natin sa ating relative. Pagka yung passionate love, yun sa opposite sex. O tama si JM, eros. Eros. Yung pangatlo, pag-ibig mo sa kaibigan. Ang tawag doon ay philia. At ang pinakamataas na uri ng pag-ibig ay agape. Yung pag-ibig ng Diyos. Handa siyang limutin ang kanyang sarili, magsakripisyo. Ang pinakasukdulan ay magbuwis ng buhay para sa kanyang minamahal. Sino dito yung kaya mong gawin yun para sa asawa mo? Meron? Sino daw? Si Ate Alay daw. Totoo ba yan, Alay?
Okay, mahalaga po yung pag-ibig kasi ito yung ito yung nagki-create ng positive at effective environment. So pagka yung nararamdaman yung pag-ibig sa isa't isa, nakakalikha ng positibo at epektibong kapaligiran. Nakakapag-isip tayo ng tama, di po ba? Tumataas yung tinatawag na productivity. Nagiging productive tayo sa lahat ng bagay. Ikaw ba, paano mo pinakikita yung pag-ibig mo sa iyong asawa? Pag-ibig mo sa iyong anak? Ano daw? Pinapalo mo? Tama. Kasi sabi ni Balagtas, ang anak na hindi paluin, magulang ang paluluhain. So, ang tawag natin doon, disiplina. Kahit ang dakilang pastol, di ba? Ang Panginoong Jesus, ang ating dakilang pastol, paano pinapastolan yung mga sheep? Meron siyang hawak na pamalo. Pero yung pamalo na yun, hindi lamang tutuwid pagka nagkasala. Yung pamalo din na yun, pagtuturo ng gabay. Dito yung landas, patungo sa kalangitan. Okay, kaya pagka pinalo yung mga anak, huwag po kayong magdamdam. Yun ay pagmamahal. Yun ang turo ng Panginoon na turuan yung mga bata. Kung ano yung plano ng Panginoon para sa kanila. So, bakit kailangang ibigin natin ang isa't isa bilang grupong Kristiyano? Ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit. Pagpapakita ng pagmamalasakit. Di ba nakakahipo ng puso yung dumaan sa bagyo, pagbaha, tapos maririnig mo na may isang kapatid nagbigay ng tulong sa mga nasa merkado dahil binaha sila. Yun yung pagpapakita ng pag-ibig. Hindi naman sa sinasabi natin na yung iba ay hindi marunong magbigay. Kundi, madaling magbigay pag marami kang ibibigay. Pero kung yun lang yung hawak mo at ibibigay mo para sa iba, yun yung tinatawag na pag-ibig. May pagsasakripisyo. Di po ba? Nalimutan mo yung sarili para sa iyong minamahal. Pangalawa, ito yung pagpapakita ng pagtulong sa kapwa. Kung yun nga hindi natin kapatiran, tinutulungan natin, di po ba? Di lalo na kung ating kapatiran. Tsaka, kapag umiira ng pag-ibig sa isang grupo, ano man yung kanilang planuhin, natutupad. Kasi lahat kumikilos. Ayaw ng, wag ganyan ha, mahal natin si ganitong kapatid, kaya huwag niya ating hayaan na siya lang ang kumilos. Nakikita ba natin yon sa ating iglesia? Sino ba yung unang nagpakita ng pag-ibig sa atin? Tingnan ko ang braso mo, Pastor Manny. Nakalagay, di ba, John 3:16. Yan tawag ko ngayon sa kanya John. Kasi nandito niya, John 3:16. Yung pag-ibig ng Diyos, yun yung pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya sa sangkatauhan. Pinadala niya yung kanyang anak para tayong lahat ay mahalin. Para tayong lahat ay iligtas. Kahit hindi tayo kamahal-mahal. Kahit gumagawa tayo ng hindi maganda. So, yun po, no? Magbigay ng pagmamalasakit sa bawat isa, magtulungan upang matulungan din ang bawat isa. Magdiwang sa mga tagumpay ng bawat isa, magpatawad at magbigay ng pag-unawa sa mga nagkamali sa bawat isa. At ang bigkis natin doon ay bigkis ng pag-ibig. Kasi ang Diyos ang unang umibig at nagmahal sa atin. So, yun po, no? God is love. Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Sige nga, Jesus clap. Jesus! Amen. Ang cute niya pala, no?
Okay, John 13:34 to 35, NIV. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So pagka tayo nagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa, pinapakita natin na tayo'y tagasunod ni Kristo. Makapatiran man natin o mga ibang tao. Lagi nating isipin yung positibo at makatutulong para sa lahat. Okay, ito pa po yung isa. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. So, ang nagbubuklod sa atin ay pag-ibig. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. So, kahit hindi natin mahal, mamahalin natin. Kahit kaaway natin, mamahalin natin kasi yun ang utos ng Panginoon. Kahit hindi ka mahal-mahal, siyempre asawa mo, mahal mo kasi mahal mo yung asawa mo. Yung kapitbahay nyo, mahal mo ba? Yung laging nagbubunga nga sa iyo. Ayun lang, no? Yan, pang-apat po, keep the bond of spirit. So, panatilihin po natin yung pagkakaisa ng Espiritu. Mahalaga po ito para sa ating lahat. Ito po ay nagpapalakas din ng ating relasyon. Ang pagkakaisa ng Espiritu ay nagpapalakas ng relasyon sa pagitan ng mga miyembro at nagpapataas ng kanilang pagkakaibigan at pagkakaisa. Halimbawa po, meron tayong gagawing desisyon. Siyempre, iluluhod natin yan. At tayo'y gagabayan ng banal na Espiritu dahil iisa yung ating pananampalataya, iisa ang ating Diyos, iisa ang ating sinasamba, kaya pare-pareho tayo nagsisimula sa letter E. Espiritu, siyempre. Okay, paano po natin pag-iisahin yung ating mga espiritu? Una, sama-sama tayo dapat sa pananalangin. Kahit magkakalayo tayo, magpalanginan tayo sa isa't isa. Humingi tayo ng gabay at inspirasyon sa banal na Espiritu. Sino yung gumagawa nito araw-araw? Taas ng kamay. May ilan din. Maganda po kung tayong lahat, ano? Kasi pag guided ka ng Holy Spirit, hindi ka magkakamali. Kaya umaga pa lang, nakipag-ugnayan ka na sa Kanya sa pananalangin. Lord, hawakan mo po yung puso ko. Hawakan mo po yung bibig ko, na kahit may estudyanteng makulit, okay, pangalawa po, pag-aaral ng salita ng Diyos. Siyempre, kailangan po nating magbasa. Kahit sino mang tao hindi nagiging matalino kung hindi nagbabasa. Pagka tayo nagbabasa ng Biblia, lalo nating nakikilala ang Diyos. Kapag lalo natin siyang nakikilala, lalo natin siyang iibigin. Kasi natatanim sa ating isip at puso. Kaya sumunod po, pagtulong sa kapwa, sa pamamagitan ng Espiritu. Anong ibig natin sabihin dito? Yung mga gawain na gabay ng banal na Espiritu ay panatilihin natin sa ating puso. Paano po ba? Tanong. Ano sa Biblia? Paano alin sa Biblia ay nagpakita ng halimbawa ng pagkakaisa ng Espiritu? Ano? Kailan ba dumating yung Espiritu Santo sa kanila?
sa mga alagad ni Jesus. Oo, yung araw ng Pentecostes, nasa mga gawa. At sabi nga, ano yung sabi ni Pablo? Na makita sa atin yung bunga ng Espiritu. Ilang beses na itong itinuro sa atin ni Pastora, no? Ilang beses nga ba, Pastora? Fruit of the Holy Spirit na dapat makita sa atin, kagaya nung binanggit ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galasya. Yun, yung mga fruit of the Holy Spirit, dapat po nating isabuhay. Magdasal tayo ng sama-sama, humingi tayo ng gabay at inspirasyon sa ating Panginoong banal na Espiritu Santo at Panginoong Diyos. Sabi po sa Ephesians 4:3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Sa Tagalog po ang sinabi, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. So, lagi po nating isa-isip, isa-puso, kasi nananalangin tayo madalas, nakakaligtaan natin yung pagbanggit doon sa banal na Espiritu. Bibilisan ko na, malapit nang matapos. Okay, sumunod po. Ano ba yung sumunod? Ayan, panglima, keep the bond of commitment, pagpapanatili ng dedikasyon sa layunin. Kasi yung committed, dedicated, devoted, parang magkakaisa, no? So, pagpapanatili ng dedikasyon natin para sa isang layunin. Dito lalo makikita yung ating pagkakaisa. Halimbawa po, may mga mission tayo. Ang layunin ng ating church ay makapag-ibanghelyo sa mga kalapit dito o kalayo, makiisa tayo. Italaga natin yung ating sarili sa ganitong gawain. Magtulungan tayo para sa isang layunin. Tsaka kung ano man yung iniatas sa iyo, kailangan tuparin mo. Kasi yun yung nakikita na itinatalaga mo yung iyong sarili, committed ka, devoted, at dedicated sa isang gawain. Yung bang, wala naman po akong pera para sa misyon. Pwede ka namang manalangin, di ba? Hindi naman ang pagtulong sa pera lang. Pwede kang manalangin, pwede kang tumulong. Halimbawa, meron tayong, ano ba yung gawain natin pag December? So, sino nakakaalala? May tawag tayo doon. Yun, pamaskong handog. Yung mga pag-aayos lang, pagpapak, nakiisa ka. So, tinalaga mo yung iyong sarili para sa gawain. Halimbawa, yung ating tema, di ba? Enlarge. Enlarge our territory. Paano tayo kumikilos para dito sa ating team? Nakikita ba yan sa buhay natin? Pagka nakikita yan sa buhay natin, ginagawa natin, committed tayo o dedicated. Yung hindi nakikinig lang, kundi pilit nating inaabot. At kung lahat ay magsasagawa ng gayon, madali nating makakamit yung ating layunin. So, ano po yung paano natin maipapakita at ano yung importansya nito? Kumikilos tayo sa isang layunin. Pangalawa, pagtupad natin sa ating mga obligasyon at gawain. Pangatlo, nagpapakita tayo ng disiplina. At pang-apat, pagtutulungan sa hamon. Kung ano man yung hamon ng buhay, nagiging madali kapag marami ang nagtutulong-tulong para lumutas. Di po ba? Halimbawa, layunin niyo, maglinis ng bahay ni Ate Tita para kung nasaan man siya ay matuwa. Pagka yun ay Ate Bibian lang gagawa, mahirap para sa kanya. Pero kung buong iglesia magsasama-sama, mas nagiging madali. No? Yun po. Wag yung pagka nagkikita-kita,
Mga marites lang. Aminin natin minsan, ano? So, yan po. Okay, sabi po dito, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Diba? Pag tinalaga pala natin yung ating sarili, ito ay pagpapakita ng ating pagsamba. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ganda nung salitang nakikiusap. Nakikiusap ako sa inyo. Ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Paano ba natin maihahandog yung ating sarili? Na itinalaga natin yung ating sarili sa isang dakilang layunin. Parang si Ruth, di ba? Taga-ibang lugar siya, pero dinibote niya yung kanyang sarili. Hindi niya iniwan yung kanyang biyanan. Dahil kung sino yung Diyos ni Naomi, siya din yung Diyos ni Ruth. Yung ginawa ni Pablo na pagpapalaganap ng Ebanghelyo, yan, sobrang dedikasyon. Diba? Dati taga-usig siya. Pero nung nakilala niya ang Panginoong Jesus, hindi na tumigil ang kanyang buhay. Bonso, galit ka ba sa akin? Natatagalan ka ba? Hindi na siya tumigil sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sana po ganun din tayo, no? Nagamitin natin yung natitira nating buhay para sa Kanya. Kaya nga, sabi ko, no, kay Sister Che, sana nga ay gumaling lahat ng sakit ko kasi gusto kong patuloy na makapaglingkod sa ating Diyos. So, para po i-wrap up, i-summarize lahat, preserving the Christian team community, culture, pangangalaga sa kultura ng kaisanang Kristiyano, 1 Peter 2:9. Una po, keep the bond of fellowship, panatilihin ang bigkis ng pagkakapatiran. Ang tinitingnan nating example sa lahat ng ito ay walang iba kundi si Jesus. No? Keep the bond of fellowship. Paano ba makipag-fellowship si Jesus? Pangalawa, keep the bond of peace. Yung peace, binigay na sa atin ni Jesus. Pangatlo, keep the bond of love. Ang Diyos Ama ang nagmahal sa atin at ang sakripisyo ay ang Panginoong Jesus. Pang-apat, keep the bond of spirit. So, kaisa rin ng Panginoong Jesus at keep the bond of commitment. Kung paanong sinunod ng Panginoong Jesus ang layunin ng Ama para sa ating lahat, gawin din natin. Sino ba yung kumakalaban sa akin? Yung apo ko ba yan? So, isang mahalagang paalala po sa ating lahat. Sabi po dito, Christian team, unity in the church, emphasizes the oneness and harmony among believers as the body of Christ. This unity is not merely organization, but spiritual, rooted in the shared faith, love, and purpose of the followers of Christ. We are chosen to preserve and pass the Christian culture to the next generation. Sa Tagalog po, pagkakaisa ng Team Jesus, Christian culture, ang pagkakaisa ng simbahan ay nagbibigay diin sa pagkakaisa, pagkakasundo ng mga mananampalataya bilang katawan ni Kristo. Hindi tayo isang organisasyon lang, kundi ito'y malalim na espiritual na nakabatay sa isang pananampalataya, isang pag-ibig
at isang layunin sa mga tagasunod ni Kristo. Galit na ba yung mga bata? So ito po yung panghuli natin, no? Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Philippians 2:1-2. Nainip na ba kayo? So, dito po ako Kaya nga, yamang mayroong kasiglaan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso at diwa. So, ang ating Team Jesus. Okay, team. Ano yung team? Trust. Ibig sabihin, trusting in God's plan and guidance for the team. Halimbawa, Proverbs 3:5-6. Magtiwala tayo ng buong buo sa Panginoong Diyos, sa kanyang plano. Letter E, encouragement. Encouraging one another in faith and love. 1 Thessalonians 5:11. And then, we have shared accountability. So, bawat isa sa atin, may accountability. Sa Galatians 6:2. And then, letter M, mission. Okay, lahat ng yan para sa isang misyon, at yon ay pagpapakalat ng salita ng Diyos. Therefore, go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, we are team. Ba't may sumagot? Jesus! Hallelujah! So, we are Team Jesus because Jesus brings purpose. And then, we are one body. So, yun po ang iniiwan ko para sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, Jesus clap. Amen. Hallelujah. To God be all the glory. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Gusto ko